is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila inilibing ng buhay ang isang sanggol sa Pangasinan na natagpo ang tinabunan ng lupa at mga tuyong dahon. buhay pa ng naiahon at nadala pa sa ospital ang sanggol pero sa kasamaang palad ay binawian din siya ng buhay. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Naalarma ang mga residente ng Barangay San Libo, Bayambang, Pangasinan umaga nitong Martes nang may mapansin silang kakaiba sa tumpok ng mga tuyong dahon sa isang farm. Nang siyasatin, bumungad ang isa palang sanggol. Anak ko. Pagi. Dawan. Magano anak ko. Kwento ng opisyal ng barangay, isang residenteng bumisita sa mga taniman ng sibuyas at mais sa lugar ang nagsabing nakakita umano sila ng dugo sa lupa. May nakita silang blood doon sa portion na lupa na sa may maisan. Siyempre, nagtaka din at parang naalarma yung may-ari. Agad daw nila itong ipinaalam sa ibang residente at sa mga taga-barangay. Sinundan nila ang bakas ng dugo hanggang makarating sa puno ng mangga at doon na nakita ang sanggol. Ang residenteng si Dani ang mismong nag-ahon sa sanggol mula sa hukay. Nan inalsak, inikal kura may dalin, yun ulang to, tandya sungo to, isang kunatan impay ibatik. Buhay pa raw ito ng may ahon pero nangingitim na ang labi. Puno rin ito ng lupa pati ang kanyang ilong. Nadala pa sa ospital ang sanggol pero kalaunay nasawirin. Sa ngayon, tukoy na at hawak na ng mga otoridad ang ina ng sanggol. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan siya ng pahayag. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Bangkay na ng may ahon ang isang batang 8 taong gulang matapos mahulog sa ilog ng Tulyahan habang naglalaro. Nakatutok si Maki Pulido. Abot-abot ang hinagpis ng mga kaanak ng 8 taong gulang na si Roniel nang iahon ang kanyang mga labi sa bahagi ng Tulyahan River sa Barangay Tinajeros, Malabon, pasado alas 11 ng umaga kanina. Labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya matapos siyang mahulog sa ilog mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Higit 3 oras sinuyod ng rescuers ang ilog. Pansamantala rin itong itinigil bandang alas 9:30 kagabi na sa maitim na tubig. Kaninang umaga sa pagpapatuloy ng paghahanap, sa dasal kumapit ang mga kaanak ni Roniel hanggang sa nakita na ang kanyang mga labi. Ayon sa kanyang ama, naglalaro si Roniel kasama ang 6 pang bata malapit sa river wall nang mangyari ang insidente. Nasa trabaho raw siya noon habang nag-aalaga ang kanyang misis ng kanilang bunsong anak. Hindi anya nagpaalam si Roniel sa kanyang nanay. Alas 3 ng hapon, nahagip pa ng CCTV si Roniel sa labas ng kanilang bahay. Tinawag po yata siya ng mga kalaro niya po eh. Tapos, bilang sabi sa akin, basta nag-chat sa akin yung asawa ko na nahuhulog daw yung anak ko. Nakausap pa umano ng tiyahin ng biktima ang isa sa mga kalaro. Humingi pa raw ito ng tulong bago ito tuluyang nalunod. Umupo pa daw po dyan. May hawak na stick, tapos winawagayway. Winawasik niya. Tapos nung pagtayo, yun na po yung nalaglag ko sa dumungaw naman daw po. Pero yun pagkadungaw po, tumalisod po dyan sa may parang gutter. Kaya nalaglag daw po. Ayon sa mga taga-barangay, ipinagbabawal ang paglalaro sa bahagi ng river wall. May harang itong bakod na kawayan at net, pero nakakalusot pa rin daw ang ilang bata. May bantay po kami doon para mangalaga doon sa mga halaman doon. Yun nga lang po, siguro, aksidente yun na nahulog yung bata. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tutol ang apo ni Cory at Niloy Aquino na si Kiko Aquino D. Sa usap-usapang pag-aalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa eleksyon 2028. Bukod sa hindi anya ito makabubuti, ang tanong pa niya, tatakbo ba talaga ang dating bise? Nakatutok si Ian Cruz.
Ang napipintong pagkikita bukas ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, wala raw problema sa apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino Jr. na si Kiko Aquino D, convener ng Buhayang People Power Campaign Network. Pero pagdating sa usap-usapang pag-aalyansa ng Marcos Robredo para sa eleksyon 2028, tahasang tutol daw rito si Aquino D. Well, ako po consistent naman ako na tutol po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. But siguro if I don't know if my opinion is asked, pero if my opinion is asked, hindi ako sang-ayon na wala akong paniniwala na makakatulong sa kahit sinong kandidato yung endorsement ni President Marcos. Aminado si Aquino D na bagito pa siya kung political analysis ang pag-uusapan, pero sa nakikita raw niya, hindi makabubuti ang pakikipag-alyansa sa mga Marcos. Again, he is the most unpopular president since President Gloria Macapagal Arroyo, and I know from first-hand experience kung ano yung nangyari sa kandidato ni President Arroyo noong 2010. No? Para sa akin, malinaw na hindi siya nakakatulong strategically, hindi siya rin katanggap-tanggap in terms of yung cause for justice para sa mga biktima ng batas militar, para sa yung cause para sa laban sa historical distortion. So ako, I want to be very clear na against ako sa ganung alyansa. Naniniwala rin si D na magiging malakas sa kandidato si Robredo sa pagkapangulo, pantapat kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong daw, tatakbo ba talaga ang dating Vice Presidente? Alam ko yung feeling na ayaw mo talagang tumakbo pero pinapatakbo ka. Naranasan yun ng mga kamag-anak ko, and I would want si VP Leni to have the freedom to make the decision na talagang naayon sa loobin niya. Sakaling tumakbo sa pagkapangulo, si dating VP Leni rin daw ang dapat na pumili ng magiging running mate niya. Tugon ng Malacanang kay D, huwag muna raw gumawa ng imahinasyon, bagkus ay tumutok sa kanya-kanyang trabaho para di maligaw sa tamang mithiin. Panawagan nila, tumigil muna ang lahat sa pamumulitika. Natalakay ang mga usaping pampolitika na yan sa gitna ng kanilang paghahanda para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Binigyan na ng permit ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang grupo ni Aquino D, katuwang ng ibang grupo para sa kanilang main program sa hapon ng February 25 na pinamagatang trillion peso March 3, Tayo ang People Power. Kabilang sa ipaglalaban nila ang kontra-korupsyon at kontra-dinastiya kasama ang panawagang ikulong ang lahat ng mga kurakot sa kaban ng bayan. Sa araw po ng February 25 ay makakasama po namin si Cardinal Ambo David mula po 3:00 ng hapon hanggang matapos po ang programa. Dahil siya po ang magbibigay ng panghuling mensahe para sa panawagan ng gaano kahalaga ang tayo ang people power na panawagan. Maglalagay ng entablado sa White Plains Avenue, kaya inaasahang isasara ito sa trapiko at magkakaroon ng rerouting kapag kumapal na ang tao. Wala namang nabigyan ng permiso na magsagawa ng rally sa ibang bahagi ng EDSA. Babantayan natin yan, siyempre. Hindi talaga po pwede. No rally zone nga eh. We're expecting about 20 to 30 to 50,000. In fact, yung unang plano namin, 100,000, kaya kasi accommodate eh. Ang mga dadalo sa EDSA People Power Monument inaasahang didiretso sa EDSA Shrine bago ang 6:00 ng gabi para naman sa misang pangungunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Soc Villegas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Sa Quezon City, iniwang parang basura ng mismong nanay ang bagong silang niyang sanggol. Nakatutok si Von Aquino, exclusive. Bit-bit pa noong una ng babaeng ito ang isang sanggol nang makunan siya ng CCTV madaling araw ng February 1 sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City. Pero maya-maya, iniwanan niya ang sanggol sa madilim na bahagi ng kalsada. Ayon sa sweeper na si Evelyn, dito sa bahagi ng Capi Street siya nagwawalis nang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Dito nga sa tambak ng basura niya narinig yung iyak ng sanggol. Hinanap niya ito at laking gulat nga niya nang matagpuan ng sanggol na nakasilid sa isang eco bag. Kasi nakakani po eh. Nakakani. Oo, kasi yung pinagpagmanan ng nanay niya, panting yata o kaya short, nakaganon po sa mukha.
Ang sanggol agad dinala ng sweeper sa barangay para masuri ng Health Emergency Response Team sa kanila dinala sa ospital. Kalaunan, natunto ng barangay at mga tauhan ng Police Station 15 sa pamamagitan ng mga CCTV ang babaeng nag-iwan sa sanggol na mismong nanay pala. Natuntun namin kung saan yung pupunta yung nanay. Tsaka may mga dugo-dugo sa kalsada. Kaya nakita namin kung saan siya umuwi. Mismo po kwarto niya. Yung room niya talagang punong-puno po ng dugo. Aminado ang nanay na sa kwarto lang niya iniluwal ang sanggol. Mga 12 midnight, naiihi ako. Tapos sumasakit yung tiyan ko. So hindi ko expected na yun na pala siya. So sign na pala yun nalalabas siya. After nun, parang wala na ako sa sarili. Laking pagsisisi raw niya sa nagawa. Bakit po ninyo siya tinapon? Ano po yung stress ako that time habang dinadala ko siya. Kasi nga, nung ano na yun, iniwan ako nung tatay nun. Na-confine siya ng ilang araw sa ospital bago isinailalim sa kustodiya ng QCPD Station 15. Nahaharap ang ina ng sanggol sa mga kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at abandoning a minor. Si baby nasa QCGH po. Then inaalagaan po siya ngayon ng SSDD, QCLGU. And pinapacilitate na rin po yung pag-transfer sa violation of RA 7610, prison mayor, na pwedeng makulong na 6 years to 12 years. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Walang takas sa mga operatiba ang nagbenta online ng nakaw na motorsiklo sa bagsak presyong halaga. Ang pagtangay diyan, nahuli ka pa. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Matapos ang ilang minutong pagmamanman, nang makakuha ng tiyempo, inilabas niya ang isang motorsiklo mula sa parking lot. Dinistrong ka ng suspect ang susian, saka pinaandar at tuluyang itinakas. Matapos ang ilang araw, ang nakaw na motorsiklo posted na online at ibinebenta na ng nasa 50,000 pesos. Nakausap namin ang may-ari ng tinangay na motorsiklo na isang delivery rider. Sobra po ako naapektuhan, sir, kasi po, yun po ang ginagamit ko ngayon panghanap buhay. Agad nakarating sa PNP-HPG ang tungkol sa ninakaw na motorsiklo. Makaraang sumbong ito ng interested buyer sana, pero kalaunay nagduda dahil bagsak ang presyong alok online. Ito pong ating kababayan na buyer po, napagtanto po niya na parang peke po, no, yung ID na pinipresenta po nito pong seller. Yung mga pirma nung nasabi pong owner mismo ko ay hindi po magkakatugma. Nagkasa ng entrapment operation ng HPG. At nahuli ang seller ng motorsiklo na siya ring lumutang at katransaksyon ng police undercover. Ito pong ating pong suspect po, no, ang ating pong kanyang profile ay isa pong buy and seller na po ng mga motorsiklo at sasakyan. Napag-alaman po natin na ito pong tao po na ito ay nagbebenta po talaga ng kahit po photocopy po ng ORCR ng mga sasakyan at motorsiklo. Iniimbestigahan ng pulisya kung ang suspect na mismo ang tumangay ng motorsiklo at kung may mga kasabwat siya. Wala pang komento ang suspect sa ngayon. Ang biktima naman, balik hanap buhay na matapos maibalik sa kanya ang motorsiklo. Nagpapasalamat rin po ako sa mga pulis po na tumulong sa akin. Sobra po kasi talagang mahalaga sa akin yung motor dahil po pinangahanap buhay ko. Yun lang po yung income na pinagkukuhaan ko. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Liwanag sa dilim para sa ilang kaanak ng mga nasawi sa madugong kampanya kontra droga ang confirmation of charges ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Malaking hakbang nila ito para kahit papano'y maghilom ang sugat, lalo't nasa maayos na ring himlayan ang ilan sa biktima ng extrajudicial killings. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Ilang taon man ang lumipas na, sinisika pa rin nilang maghilom ang sugat ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Ngayong araw nagsagawa ng simpleng seremonya para sa paglipat ng 5 biktima pa sa tinawag na dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery. Panghihinayang sa anak ko. Kasi kung buhay po siya hanggang ngayon, makakatulong po siya, malaking tulong po siya sa akin. Sa dambana ng paghilom, magkakaroon ng maayos na himlayan ang mga EJK victims sa tulong ng program paghilom. Maluwag-luwag na rin po sa tulong po ng mahilom. Nangangamba po ako nga baka kung saan lang ilagay yung kanyang buto. Kasi wala naman po kami sapat na pera para mailipat siya. Ito na ay 13 inurnment rights ng mga EJK victims dito sa dambana ng paghilom. Sa pamamagitan raw nito, may permanente ng mapaglalagakan ng kanilang mga labi. Ayon kay Father Flavio Villanueva, ang founder at president ng program Paghilom, hanggang ngayon may takot pa rin ang ilang biktima. Patuloy pa ang pag-uusig. Binabalikan sila, hinuhuli ang kanilang mga ilan sa mahal sa buhay. Sa Lunes, sisimula ng International Criminal Court ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa prosesong ito, magpapasya ang ICC kung itutuloy sa paglilitis ang alegasyon na murder and attempted murder as a crime against humanity. Bunga ito ng ginawa umano ni Duterte at ilang tauhan ng gobyerno para i-neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. Masaya po dahil kumbaga, yung sa tagal namin paghihintay, nagkaroon pala ng kaliwanagan yung aming hinihintay. Kala namin madilim. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Pinatunayan ni Barbie Fortesa na hindi dapat malungkot kahit walang special someone last Valentine's Day. Ang araw ng mga puso, inilaan na lang niya for self-love and a solo date. Makichika kay Aubrey Carampel. Very happy in her solo era si Kapuso primetime princess Barbie Fortesa. At patunay dyan, ang solo date niya last Valentine's Day. Nag-movie date ako, nag-cafe date ako, nag-fancy dinner date ako, and then come Sunday morning, tumakbo ako. Dagdag ni Barbie, hindi dapat malungkot kahit walang special someone. You should love yourself every day. Treat yourself with kindness, full of love. You really don't have to depend your happiness on anyone. Speaking of love, this Love Month din mapapanood ang pinagbibidahang pelikula ni Barbie na Until She Remembers. Kasama niya dyan ang icons ng showbiz industry na sina Charo Santos Concho at Boots Anson Rodrigo. Dream project ko po ito. Ang mapabilang sa pelikula ng Direk Brillante at ang makasama ang mga very powerful women who I really look up to in the industry. Dumating sa premiere ng pelikula to show their support ang Sparkle GMA Artist Center. Mga kaibigang sina Kapuso primetime king Ding Dong Dantes at Asia's multimedia star Alden Richards at iba pa. Personally, very happy for Barbie na grabe napakaswerte niya. Napasama siya sa mga pillars and legends of the industry na talagang and ang galing hindi pati yung performance niya dito napakagaling. And I think it's a story about how love is to each and every individual. And ang galing lang na minsan kahit pa ang naparealize sa akin ng pelikulang to, there's love even in absence of someone important in your life. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, kulay abo na ang mahigit 40 barangay sa Negros Occidental dahil sa ashfall. Bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Maki-update tayo sa sitwasyon doon. Nakatutok live mula po sa Bago City, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen! Emil, matapos ang pagputok ng Mount Kanlaon kahapon, ramdam ang pinsalang iniwan ng ashfall sa ilang lugar sa Negros Occidental. Sa loob lang ng 2 minuto na moderately explosive eruption ng Mount Kanlaon kahapon,
Ito na ang iniwang pinsala sa ilang lugar sa Negros Occidental. Halos mabalot ng abo ang ilang kalsada, mga pananim, pati mga bubong ng bahay. Sa tala ng Negros Occidental PDR-RMO, 41 barangay sa probinsya ang apektado ng pagputok ng bulkan. Nasugdan na gitman na kaling kagapon ang aton nga clearing operation. So far, subong doon na tulutinlok na gitman ng aton nga mga areas nga gintumpat. Preparar git, no, sang face mask on hand. Umabot sa 60 pamilya ang lumikas sa probinsya. 34 dito ay taga La Carlota City. Gulpiada kami panaog di mo. Sang December 9, daw bumbato siya. Makaratol kagid siya nang nagsirit siya. May ilang residente na hindi lumikas pero napinsala naman ang ashfall. Abudlay gid mami kayo daw siminto sa gapilit sa sa mga atop namon kag sa dalan. Kundi ni matinlo mabuslot kini amon atop. Kibot kini nga may daw balas-balas. Ang ilan naman nakaramdam ng nahirapan sa paghinga dahil sa nalanghap na asupre. Maglaing matiyag nga sa kuan mo dawas. Amo na gani nga wala gid ko gagwa-guwa sa karsada. Ayon sa FIVOX, wala pang indikasyon sa ngayon na kailangang itaas sa alert level 3 ang bulkan. Base sa aton nga mga monitoring parameters, wala kita may nakita nga pronounced nga ag-increase sang mga aton mga data. So ang mga parameters includes aton mga seismic data ng aton nga sulfur dioxide no manubo gyapon ng aton nga wala kita sang sudden or pag-increase. Sa ngayon, Emil, tahimik ang Mount Canlaon at walang may naitalang ashfall ang FIVOX. Ngunit patuloy pa rin na pinapaalerto ang mga residente malapit sa bulkan sa posibilidad na muling masundan ang pagputok. Yan munang latest mula dito, Emil. Maraming salamat at ingat kayo. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. May mga pangalan ng nababanggit sa kung sino ang maaring makatapat ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Pero sabi po ng Liberal Party, wala mang pinalpang desisyon, malinaw daw sa oposisyon na dapat iisa lang ang kandidato ng oposisyon. May mga babala rin laban sa pakikipag-alyansa sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakatutok si Joseph Moro. Matapos maghayag ng kanyang planong tumakbo bilang Pangulo, ang tanong ngayon, sino-sino ang magiging katapat ni Vice President Sara Duterte? Pinalulutang man ng ilang sektor ang pangalan ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, sabi ng mga kalado niya sa Liberal Party, wala pang nakaukit sa bato. Ayon kay Liberal Party President Erin Tanyada III, magkakaroon daw sila ng malawakang konsultasyon para rito at marami pa ang pwedeng mangyari bagong eleksyon 2 taon mula ngayon. Pero sa ngayon, lumulutang din daw ang mga pangalan ni Senadora Risa Ontiveros at Senador Bam Aquino. From the pronouncements of Sen Risa and Sen Bam, you would say that they are offering themselves as possibilities. Right now, tahimik si Sen Kiko, tahimik si Mayor Leni tungkol sa proseso, kung sila'y sasama sa proseso o hindi. So, we leave it at that. Kung lalaban maski sino, dapat isa lang ang magiging kandidato. That's clear. That's clear. Whoever that will be, we still don't know. Nauna nang sanabi ni Ontiveros na handa siyang tumakbong Pangulo kung pipiliin siya ng United Opposition. Si Aquino naman wala pang naging pahayag tungkol sa kandidatura sa pagkapangulo pero nagsabing hindi raw siya tatakbong Vice President. Matapos namang i-anunsyo ng palasyo na bibisita sa Naga si Pangulong Bongbong Marcos at magkakaroon sila ng pagkikita ng Robredo, umugong ang usapan ng alyansa ng dalawang nagkatunggali sa 2022 presidential elections. Handa ba ang kampo ni Robredo na makipag-alyansa kay Marcos? We're not looking at it at this point in time. Hindi kami manliligaw. That is clear. Wala namang masama kung magpapaligaw pero kung sasagutin, yun yung tanong. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, bago pa man ang anunsyo ni Vice President Duterte, nakaplano na ang magiging pagkikita ni Robredo at Marcos. Sa Sabado, pupunta ang Pangulo sa Naga City kung saan Mayor si Leni Robredo na tumakbo sa pagkapangulo kontra kay Marcos noong taong 2022. Ayon sa Malacanang, inspeksyon daw ito ng proyektong Oplan kontra Baha at hindi panliligaw.
Hindi pa raw panahong pag-usapan ang politika pero sa ideya ng dapat ang Sara Leni, sabi ng palasyo. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhestyon na igagalang, patawad pero hindi napapanahon. Pero ang Labor leader na si Atty. Lucas Espiritu may babala sa pakikipag-alyansa sa mga Marcos. It is a kiss of death. Do that, you will lose. Imagine mo sinking ship, doon ka ngayon sumakay sa sinking ship, nilulubog ka, kain suka. Ganito rin ang tingin ni Caloocan 2nd District Representative at Deputy Minority Leader Egay Erice na isa sa una nagpalutang sa pangalan ni Robredo. Siyempre po, tatanungin kami, bakit kayo nakipag-alyansa? Alam niyo naman, palulusutin niyo ba yung mga nangyari na yan, 1.45 trillion na pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Samantalang po ngayon, walang problema ang Liberal Party, walang problema ang genuine opposition sapagkat pinakita na walang issue ng katiwalian kay Vice President Leni at nakita rin yung kanyang maayos na pamamahala bilang mayor. Sagot ng palasyo, wala raw silang oras sa mga taong walang alam gawin kundi makapanira lamang. Ang Pangulo raw ay hindi nangangampanya para sa 2028, kundi nagtatrabaho at naglilingkod, wag raw adelantado. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang DILG na bukod sa mga manufacturer, pananagutin din ang mga mahuhuling nagpapakalat at nagbebenta ng mga peke at smuggled na sigarilyo. Nakatutok si Oscar Oida. Sa pagsalakay ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Tanza, Cavite kahapon, nadiskubre ang aabot sa 200 milyong pisong halaga ng mga iligal na produktong tabako, mga makinarya at raw materials sa paggawa ng sigarilyo. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act ang umano'y nagpapatakbo ng na-raid na warehouse. Ito pong warehouse complex ito ay pangalawang beses na nahulihan ng illegal na operation. Noong 2025 po ay nahulihan to ng illegal naman na smuggled na appliances. Ngayon naman po ay illegal na sigarilyo. Muling binanggit ni Remulla na may mga protektor umano mula sa mataas na pwesto ng gobyerno ang mga nasa likod ng smuggling ng mga sigarilyo sa bansa. Dati na niyang sinabi na may 2 kongresista ng Central Luzon na nagbibigay umano ng proteksyon sa mga grupong nasa likod ng smuggling ng mga sigarilyo. Hindi mangyayari to kung wala silang protector. Sigurado ako na merong tao sa gobyerno na nasa taas lahat ito at hindi kami titigil hanggang makuha namin at matigil itong operation sila. Para mahuli sila is the financial tie-ups. So once we charge them, mag-apply kami ng AMLA, titignan namin where the accounts lead to, kung saan napunta. At doon namin sigurado makikita kung sino talaga ang nasa ilalim nito. Ayon kay Remulla, aabot sa 30 bilyong piso ang nawawala sa gobyerno dahil sa mga iligal na operasyong gaya nito. Ang illegal tobacco po ay nakakaapekto sa bawat Pilipino. Ito po ang nagbabayad ng budget ng Department of Health. Ito po yung pang-5 warehouse na pang-5 illegal factory na huli namin. May pang-6 pa po. Nang alam namin 10 ang nag-ooperate at hindi kami titigil hanggang matapos to. Babala ni Remulla, pagkatapos ng manufacturers, isusunod naman nila ang distributors at retailers. Sa lahat ng nasa palengke sa buong Pilipinas, sa sunod na linggo ay magre-raid na kami. Pag may mahuli po kaming illegal na sigarilyo sa inyong mga tindahan, kakasuhan namin kayo. Ngayon pala, itapon nyo na yan. Wala akong pakialam. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nagbigay ng pahayag pero hindi direktang sinagot ng kampo ng kontratistang si Sara Diskaya ang reklamong inihain ni Pasig City Mayor Vico Soto sa COMELEC dahil sa pagsisinungaling umano ni Diskaya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa tagapagsalita ng mga Diskaya na si Attorney Cordelio Samaniego III,
Inihain anya ni Soto ang reklamo dahil may kinakaharap siyang election offense sa COMELEC office sa Pasig. Walang dagdag na pahayag ang kampo ni Diskaya kaugnay sa mismong reklamo. Sagot naman ni Soto, hindi raw dapat hinahayaan ang mga politiko na gawing katatawanan ang mga batas ukol sa eleksyon. 895,000 pesos lang daw ang dineklara ni Diskaya sa kanyang sose para sa nakarang eleksyon. Hindi anya dineklara ni Diskaya ang mga billboard, mga rally at caucus, talent fee at iba pa. Nakadisgrasya na nga, humarurot pa patakas ang isang kotse sa Parañaque. Huli ang pang-aararo nito ng nakaparadang sasakyan at 2 ang sugatan. Nakatutok si John Consulta. Kahapon ng hapon, nakuna ng camera 360 ng isang motorrider ang kulay pulang kotseng ito na bumabaybay sa isang kalsada sa Parañaque City. Makikitang kumabig pa kanan ang sasakyan hanggang inararo ng pulang kotse ang nakaparadang e-trike at motor sa kanan. Pero sa halip na huminto, humarurot itong paalis. 2 tao ang nasaktan. 2 tao yung nasaktan, allegedly isang 75 years old at isang 17 years old na bata ang nasaktan dito. Kitang-kita nga nung bigla siyang kumana at natamaan niya yung mga tao. Ayon kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilao, na-trace na nila ang may-ari ng pulang sasakyan. Tukoy na namin yung registered owner ng sasakyan. Sa ngayon, nag-issue na kami kaagad ng show cause order dun sa sasakyan, sa registered owner, at inaka-alarm ngayon yung sasakyan. So, kailangan nilang tumalima sa LTO regarding dito sa pangyayaring ito. Kasi may mabigat silang kakaharapin kung babaliwalain nila yung show cause order namin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinayagan ng number 1 ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa confirmation of charges hearing ng kinakaharap niyang kaso. Pero paglilinaw ng ICC, kung tutuloy sa paglilitis, hindi nito pinapayagan ang pagsasagawa ng trial nang wala ang akusado. Nakatutok si Mariz Umali. Sa Lunes, nakatakdang simula ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court para sa alegasyong murder as a crime against humanity. At sa desisyong inilabas ngayon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, pinayagan nito ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na dumalo sa pagdinig. Tinutulan ng prosekusyon ang hiling ni Duterte, pero ayon sa ICC, pinapayagan ng Rome Statute at Rules of Proceedings ang Pre-Trial Chamber na magsagawa ng pagdinig kahit wala ang suspect. Basta raw nag-waive ito ng kanyang karapatan para dumalo. Sinabi sa desisyon na sa pirmadong request ni Duterte para lumiban sa pagdinig, nakalagay na naiintindihan niyang may karapatan siyang dumalo sa confirmation hearing at alam niya ang ibig sabihin kung hindi siya dadalo, na lubos na ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado. Sa isinumite ng abogado ni Duterte sa korte, sinabi raw ni Duterte na ayaw niyang dumalo sa pagdinig kahit pa sa pamamagitan ng video conferencing. Matanda at mahina na raw siya at sana igalang ng korte ang kapayapaan niya sa loob ng kanyang selda. Nilinaw din ng hukuma na ang pag-waive ni Duterte ay sumasaklaw lamang sa confirmation of charges hearing. Kung nais din daw niyang huwag dumalo sa annual hearing on detention na nakatakdang ganapin sa February 27, 2026, ay kailangan niyang magsumite ng hiwalay at tiyak na kahilingan para rito. Dismayado naman ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ng grupo ng mga biktima, mas maswerte pa rin si Duterte dahil nabigyan siya ng pagkakataong humarap sa paglilitis, bagay na hindi na ipagkaloob sa mga biktima ng drug war na pinaslang. Pahayag naman ng abogado ni Duterte sa kabila ng kagustuhan ng prosekusyon na pilitin dumalo si Duterte, nagpasya na ang mga huwes na katanggap-tanggap ang waiver ng dating Pangulo. Tatagal ng 4 na araw ang confirmation of charges hearing ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa darating na linggo. Pagkatapos nito, merong 60 araw ang pre-trial chamber para magbigay ng desisyon kung tutuloy sa paglilitis ang kaso. Kung matuloy ito, nilinaw ng ICC na hindi nito pinapayagan ang pagsasagawa ng trial nang walang akusado. Kaya kailangan andun siya sa paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, mas marami ng uulanin sa Visayas at Mindanao. Maging alerto pa rin dahil nananatiling malaki ang banta ng baha at landslide, lalo't magpapatuloy ang maulang panahon sa linggo. Kasama pa rin sa mga pinaka-uulanin ng Eastern at Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng ulan pero magdala pa rin ang payong kung lalabas ng bahay sakaling may biglaan o panandaliang ulan. Shear line at amihan pa rin ang mga pangunahing weather system na makakaapekto sa bansa. Wala pa namang bagong sama ng panahon na nakikitang mabubuo malapit o sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 5 araw. Naghain ng petition for bail si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation of public funds. Pero tatalakayin pa yan matapos ang pre-trial kung saan hindi naman dumalo si Revilla matapos mag-waiver. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla para pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kanyang kasong malversation of public funds. Kaugnay ito sa umunoy pagtanggap ng kickback mula sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Attorney Dennis Pulma, Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, matatalakay nila ito matapos ang pre-trial conference sa kaso. Hindi naman dumalo si Revilla sa pre-trial ng kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Naroon ang ibang akusado. Ayon sa korte, nag-waiver of appearance si Revilla na pinahintulutan naman dahil ang pre-trial ay yugto lamang ng paghahanda sa trial proper. Ayon sa prosecution, isa sa posibleng iharap nilang witness laban kay Revilla si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay sa reklamong plunder laban kay Revilla, inanunsyo ng Department of Justice na nagdagdag ang National Bureau of Investigation ng 4 pang respondent. Bahagian nila ang mga ito ng sabwatan sa pandarambong sa Kaban ng Bayan. Subpoenas have already been issued and the other respondents were furnished copies. 4 po sila who are all former DPWH engineers assigned to NCR. That's Denil Cesar Fortuna, Manny Bulusan, Ruel Umali, and Arturo Gonzalez Jr. Parte po daw sila sa conspiracy of plunder. But then we have to wait for the counter affidavits by these respondents. Kasama rin ni Revilla bilang respondent, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Engineer Gerard Opolencia. Pero sabi ng DOJ, posibleng maging state witness na sila kung makukumpleto nila ang mga requirement. Mahiwalay pang reklamong malversation of public funds laban kay Revilla at for resolution na ito, sabi ng DOJ. Nakatakda namang humarap sa preliminary investigation ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada sa Lunes para sa reklamong plunder kaugnay sa flood control. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sabay sa pag-usad ng panahon ang pagbabago ng anyo ng EDSA kung saan nagtipon ang milyong-milyong Pilipino halos 40 taon na ang nakalipas. 4 na dekada man ang nagdaan. Sariwa pa rin sa alaala ng mga lumahok sa 1986 EDSA People Power Revolution ang mga pangyayaring nagpatalsik sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino. Tunghayan natin yan sa special report ni Ian Cruz. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Sa loob ng 4 na araw, 4 na dekada na ang nakakaraan. Hindi mga sasakyan kundi mga tao ang pumuno sa isang bahagi ng EDSA. Silang sumunod sa nooy panawagan ng simbahan na protektahan ang mga paksyon ng militar na nooy pumaligtad sa rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Walang patid ang dating ng mga ordinaryong Pilipino noon na sa isang punto ay umabot sa mahigit 2 milyon. Ito ang EDSA People Power Revolution
ang mapayapang revolusyong hinangaan sa buong mundo. Matapos magdala ng bagong pag-asa sa mga Pilipino, at naging mitsa ng pagtatapos ng 20 taon sa kapangyarihan ng isang diktador. 40 taon na nakakaraan ng magtipon-tipon dito sa EDSA. Ang milyon-milyong tao, wala pa yung mga flyover dito at wala pa rin yung matataas na gusali. Ang matayog lang ang kanilang pag-asam na magkaroon ng pagbabago at ng kalayaan. Ang kanilang pagkakaisa dito sa EDSA nagdulot ng pagtatapos ng diktadorya. Sa mga nasa EDSA noong 1986, tulad ng nooy 35 taong gulang na si Sister Terry Burias, mahirap malimutan ng revolusyon. 75 taon na siya ngayon habang 6 na taon na mula nang pumanaw ang kasama niya noon na si Sister Pingping Ocariza. Pero tanda pa niya ang mga nangyari nang alalahanin ng lugar kung saan sila nakuhanan ng litrato. Hinila kami ng mga tao. Sabi niya, wala naman kayong asawa, sister. Lumod daw kami doon sa harapan ng tangke. Sabi nila, lumod kami doon sa harapan ng tangke. Sunod naman kami sa mga tao. Dinig na dinig nila ang madiing pag-apak noon sa silinyador ng tangke habang nakatingin sa kanila ang nooy komandante ng Philippine Marines. Aandar na, malapit na sa amin. Pina-stop niya. Parang nakonsensya siya na hindi lang kami, maraming mga tao rin masasagasaan. Humarang din sa tangke ang nooy 24 anyos na UP Poli-Sci student na si Ernesto Naget Aquino. Sa pagbabalik niya sa Ortigas Flyover eastbound kung saan naganap ang tensyon noon, nagbalik din ang maraming alaala sa ngayon senior citizen ng pastor. So may konting naging negotiation sa harap na wag, inaawat sila. So doon na ako nag-isip na symbolic resistance. Tumulak na ako sa tangke and then after that, sumunod na yung iba-ibang tao. Si Volt Bohol na 14 anyos lang noon, pinanghahawakan ang nasaksihan sa huling araw ng EDSA Revolution. Nung gabi ng February 25, nung nagse-celebrate na lahat sa kalye, hindi ko makakalimutan sinabi ng tatay ko, yung daddy ko, sabi niya, remember this day, this night, it will never happen again. Ngayon, bagaman nagkakaedad, pinanatili niya ang alaala ng EDSA sa pamamagitan ng pamumuno sa August 21 movement. Ang petsa ng pagpaslang kay Senador Ninoy Aquino na isa sa mga unang mitsang unti-unting nagpaalab sa galit sa mga Pilipino. Pero sa mga nakaraang taon, napalitan ang ingay ng revolusyon, nagbabago ang anyo ng EDSA sabay sa pag-usad ng kasaysayan. Hanggang ang pamilyang minsang pinatalsik. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagbalik sa Malacanang sa pamamagitan ng suporta ng mayorya ng mga botanteng Pilipino. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa tila pagbaligtad ng kasaysayan at pagpanaw pa ng mga personalidad na naging mahalaga ang papel sa 1986 Revolution. Ang alaala ng EDSA noong 1986, tuluyan bang mabubura? Hindi ko na pumala. Ay, hindi ko po naalala, sir. Yun lang yung regardali. O people power, ibig sabihin po yun, kakuhanan yan. Ano ba yun, kuya? Ang diwa ng pagkakapit-bisig noon, hanggang sa bantayog sa isang panulukan na lang ba ng EDSA? Nakakapanghinayang. Saan nagpunta yung one brief shining moment sa history ng Pilipinas? So, sayang. Nakapanghihinayang lalo't ang mga problema noon, pareho sa mga isyong umaalingaw-ngaw ngayon. Bakit ba yung mga kalaban natin noong panahon ng diktadura, hindi lang yung mga pangalan, kundi yung mga issue noon, yung korupsyon, yung paglabag sa karapatang pantao, bakit naranasan natin yun ngayon? Yung kasi yung nawala sa pagitan ng unang Marcos
at saka nitong ikalawang Marcos. Dahil doon, bumalik yung dating problema. Kaya sana painitin ulit yung sinisimbolo ng EDSA. Ang mamamayan na nagbabantay, pag pinabayaan natin yung leaders, gagawin nila yung gusto nilang gawin. Kung tutuusin, hindi na iisang beses nagbigay daan ng EDSA sa paggiit ng mga Pilipino sa pagbabago. Naulit ito noong 2001 at sa iba pang mga pagtitipon ng mga gustong may ipaglaban. At muli, noong nakarang taon, nang rumagasa rito ang baha ng galit ng mga mamamayan sa pangungupit ng ilan sa pondo para sa mga proyekto kontra baha. Patunay na ang diwa ng 1986 Revolution patuloy na mag-aalab kung ating papayagan. Buhay na buhay. Kita mo yung nakaraan. Kita mo, ang mga tao tumitindig pa rin para sa katotohanan. Yung mga mali ay gusto nang itama. Sama-sama. May pag-asa pa kung to heal our country. Basta nang nagaganap sa aming bayan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatuto. 24 oras. Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Pinugutan ng ulo ang isang 12 taong gulang na babae sa Toledo City sa Cebu. Natagpuan ang biktima na nakatali sa puno sa may bulbunduking lugar. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagulantang ang mga residente sa Toledo City sa Cebu nang makita ang paang ito na tangay-tangay ng isang aso. Siya mo nakatangag ato gud. Tiil man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Nang siyasatin, nadiskubre ng mga residente ang pinanggalingan ng paa. Isang batang babae na nakatali sa puno at wala ng ulo sa bulubunduking bahagi ng barangay. Ang ulo ng bata natagpuan di kalayuan sa katawan. Sa investigasyon ng pulisya, kinilala ang biktima na si Crystal Joy Abarquez, 12 taong gulang, na mahigit isang linggo nang nawawala. Abot-abot ang pagdadalamhati ng magulang ni Crystal na nawala noong February 11 matapos umalis ng bahay. Kung gitawagan akong anak, dili na makontak. Nagsigimig tawag na sigimig banas bilang adlaw wala dyan ning kuan pero salbahis kay ning tawana. Di ay iya ning gitaguan. Di sakita, sakit sugay ang gibuhat sa akong anak. Huli siyang nakitang buhay sa CCTV video na ito kung saan makikita siyang sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng isang nakasombrerong lalaki alas 5 ng hapon ng araw na yun. Matapos madiskubre ang katawan ng biktima, ilang saksi ang lumutang at itinuro ang suspect sa krimen na agad inaresto. Hindi ko lang yan yung mismong investigation pero may positive identification yung nag-identify talaga sa suspect natin. Lumalabas na second cousin pala ni Crystal ang suspect na nag-alok pa raw na tumulong sa paghahanap sa biktima. Unsay nakaon niya nga, giunana man niya. Og akong tuyo lagi ipagawa sa pulis gani ako gay na siyang panitan. Oh. Panitan ko na. Kundi gani ipabitay na ko na nas fountain ay. Salbahis yung kayo siya. Paaski-asin pa siya nga si mutabang siyang pangita. Todo tanggi naman sa paratang ang suspect. Wala mo ko ni. Ako may paano mo may ibubong bata pa to? Niya to ako na may anak ko na ako bay. Mapitong ikawit ng pangita. Sa background check na isinagawa ng kapulisan, napag-alaman na may kaso na ng 2 counts of rape sa Iloilo ang suspect. Inihahanda na ang kasong murder laban sa suspect. Inaantay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy para alamin kung pinagsamantalahan ng suspect ang biktima. Di siya dyan niya kung ano ni mo, di dyan kagagawa sa prisuhan. Malata po ka dito sa prisuhan. Sama sa imong gibuhat sa akong anak. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok. Nakatutok 24 oras. Hindi bababa sa 7 ang napaulat na nasawi sa magkakahiwalay na landslide sa Mindanao dahil sa masamang panahon. Nakatutok si Mark Salazar. At saya. Mayat maya ang sigaw ng mga residente ng Barangay Pangyan sa Trento, Agusan del Sur.
habang pinagmamasdan ng unti-unting pagguho ng lupa na tumangay rin sa ilang puno at piraso ng nagibang bahay. Walang nasaktan dahil ayon sa lokal na opisyal, nauna ng pinalikas at wala na umanong nakatira sa gumuhong bahagi. Sa gitna naman ng dilim na sinabayan pa ng buhos ng ulan, tulong-tulong ang mga rescuers sa paghuhukay sa bahaging ito ng Mungkayo, Davao de Oro. Ayon sa Mungkayo MDRRMO, nirespondihan nila ang nangyaring landslide kung saan may ilang natabunan. Tulog sila? Matapos ang pahirapang pagbubungkal ng lupa, na-recover ang 3 labi. Literal na nalagay sa bingit ng panganib ang lalaking ito na napatakbo at agad inabante ang kanyang motorsiklo mula sa gumuhong bahagi ng kalsada sa bayan ng Laak. Kita rin ang pagragasa ng baha na nagpalambot at sumira sa kalsada. Sa bayan ng Mawab naman, nagbagsakan ng malalaking bato sa may gilid ng kalsada. Walang nasaktan sa insidente at agad nagsagawa ng clearing operation. Hanggang bewang na baha naman ang sinuong ng mga residente ng Katiil, Davao Oriental. Pati ang ilang sasakyan gaya ng e-trike, pinagtulungan ng buhatin para maitawid. Nagmistulang malawak na ilog naman ang kalsadang yan sa Mati City. May natabunan ding bahay dahil sa pagguho. 4 ang patay. Ang impormasyon nito, buong pamilya po sila na natabunan ng gumuhong lupa po sa isang section ng barangay po dito sa amin. Sa munisipalidad ng Caraga, 55 pamilya ang apektado sa pagkasira ng tulay dahil sa matinding pagbaha. Ang tulay na ito pa naman ang nagsisilbing pangunahing daanan ng mga residente, papasok at palabas sa kanilang lugar ayon sa LGU. Halos abot bubong naman ng matinding baha na nagpalubog sa ilang bahagi ng Asuncion, Davao del Norte. Hanggang dibdib naman ang baha sa ilang lugar sa Surigao del Sur, partikular sa Bislig City. Nagngangalit ang ragasan ng tubig sa Tinuyan Falls. Inanod na rin ang mga palaisdaan sa Barangay Pamanlinan. Sa San Miguel, Catanduanes, tumagilid ang isang truck matapos gumuho ang bahagi ng kalsada na ayon sa LGU ay posibleng dulot ng sunod-sunod na pag-ulan sa lalawigan. Ramdam ang epekto ng amihan hanggang sa Bicol Region, habang shear line o ang pagsalubong ng mainit at malamig na hangin naman ang dahilan ng pamumuo ng thunderstorm clouds sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Peke ang Taiwanese passport ng inarestong mastermind umano sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang chop-chop ang mga labi ayon sa Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO. Ayon sa TECO, forged o pineke ang passport ng suspect matapos nilang suriin. Nang nakausap nila ang suspect, wala itong naibigay na valid na Taiwan National Identification Number. Umamin din daw siya sa kanila na isa siyang Chinese national. Pag-amin pa ng suspect, nabili niya ang pekeng Taiwanese passport sa isang messaging app. Ayon sa TECO, iginagalang ng gobyerno ng Taiwan ang judicial process ng Pilipinas at patuloy silang makikipag-ugnayan sa otoridad. Inaresto ng Pasay Police ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang putol-putol ang katawan at inihalo pa sa kimchi sauce bago isinilid sa drum. Mga kapuso, nagtapos sa quarterfinals ang laban ni Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships. Natalo siya ng world number 4 na si Coco Gauff na pambato ng Amerika. Nakuha agad ni Gauff ang lead sa first set sa score na 6-0. Nakadalawang punto si Ayala sa second set pero nanalo pa rin si Gauff. Pagkatapos ng kanilang match, nagpasalamat pa si Gauff kay Ayala dahil dumami anya ang tennis fans dahil sa Pinay Tennis Star. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News si dating Vice President Leni Robredo kaugnay sa pagpapalutang sa kanyang pangalan bilang presidential candidate sa 2028 at ang pagkikita nila ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene.
Vicky, sigurado raw si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na hindi sila mag-uusap tungkol sa politika at tungkol sa 2028 elections ni Pangulong Bongbong Marcos pagpunta dito ng Pangulo bukas. Sinabi niya yan sa amin sa panayam namin sa kanya kani-kanina lamang. Bukas kasi pupunta dito si Pangulong Bongbong Marcos para puntahan at inspeksyonin ang mga Oplan kontrabaha site sa Naga City. Sa gitna yan ang mainit na usapin sa politika matapos ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya para sa pagkapangulo sa 2028. Lumutang ang pangalan ni Robredo na posible raw makalaban ni Duterte. Paglilinaw ni Robredo, matagal nang nakaset o nakaschedule ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Sa katunayan daw, noong linggo pa dumating ang heavy equipment na gagamitin para sa Oplan kontrabaha. Nang tanungin si Robredo tungkol sa kanyang plano para sa 2028 elections at tungkol sa mga lumalapit sa kanya para tumakbo uli para sa pagkapangulo sa 2028, iisa ang sagot ni Robredo. Hindi niya pa raw iniisip ang 2028 elections at nakatuon ang atensyon niya dito sa Naga City. Narito ang ilan sa mga pahayag ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. So hindi ito politika, saka ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko, hindi pa umiinit yung upuan ko, tapos politika na kaagad, magtrabaho muna tayo. Sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind, yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon. Ako sigurado akong hindi siya mag-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Vicky, bukas pagpunta rito ng Pangulo ay inspeksyonin niya at pupuntahan yung mga efforts sa flood control ng Naga City. Sabi naman ni Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo ay bukas daw ang Naga para sa sinumang politiko galing sa anumang kulay na pumunta dito sa Naga basta makatutulong sila na solusyonan ng mga problema ng lungsod. Yan ang latest mula rito sa Naga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. On break sa kanilang mga maaksyong eksena sa Never Say Die, kinaaliwan ng fans ang kwelang side ni Jillian Ward at David Licauco. Aliw ang kinakasan nilang TikTok trends. Makichika kay Athena Imperial. May more than 8 million views na ang pagkasa sa TikTok dance trend na ito ni Never Say Die stars Jillian Ward at David Licauco. Pero bago ma-perfect ang TikTok entry, may aliw na behind-the-scene tutorial si Jill kay David. First step. Freeze. Body roll pababa. Body roll pababa. Biro ng ilang netizens, babalikan na lang daw niya ang video kapag nakuha na ni Jillian ang steps. Parang di raw kasi makasabay si Jill kay David. Sabi naman ng isa, bakit nakalabas ang video sa drafts? Bukod sa sayawan, isa pang kwelang TikTok vid ng dalawa ang Guess My Item Challenge. Meron akong sunglasses. Okay. Meron akong wallet. Hawak ang dalawang magkaibang bagay, kailangan nilang mag-bluff at hulaan kung nagsisinungaling ba o hindi ang isa't isa. Pwede mo bang kagatin yung wallet mo? Eh, plastic nga. Eh, paano ko kagatin? Mas okay yun. Okay. Kasi bago, di ba? Another day, another slay dahil may bagong sultry posts ulit si Jillian. This time, in black naman ang outfit na finiflex niya. Unapologetically very Pisces si Jill na magse-celebrate ng birthday sa Monday. Ang pagiging kwela ng dalawa online, malayo sa ginagampanan nilang roles as Joey and Andrew. Mamaya sa Never Say Die, ano kaya ang pabor na hihingin ni Joey, karakter ni Jillian, kay Andrew na role ni David para mapawalang sala ang amang si Miguel? Malalaman na kaya kung ano ang ugnayan ni na Andrew at Yvette? At mapatutunayan na kaya ang hinala ni Miguel kay Diego? Abangan mamayang 8:55 p.m. sa Never Say Die. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tinanggihan ng pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court
ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ang 3 abogado ng mga biktima ng drug war. Matatanda ang pinatatanggal ng Duterte camp sina Attorney Gilbert Andres at Attorney Joel Butuyan dahil sa umano'y impediment to representation at conflict of interest. Pero sabi ng ICC, bigo ang depensa na mapatunayan ito. Kaugnay naman kay Attorney Nicolene Arcaina, wala raw nakitang conflict of interest ang ICC tulad ng ipinunto ng kampo ni Duterte. Hindi rin daw maipaliwanag ng depensa kung bakit at paano nito nasabing may negatibong epekto si Arcaina sa obligasyon ni Butuyan at Andres sa pagiging kinatawan ng mga biktima. Sinusubukan maraming kunin ang panig ng kampo ni Duterte. Magsitabi muna ang mga big guy dyan dahil mukhang may tatalo na sa inyo sa trending na dance challenge. Meet Cohen na hindi na raw baby boy dahil pang big guy na ang galawan sa pagsayaw. Flex kung flex sa pinagmamalaki niyang biceps with matching facial expression pa Ang cute na big guy entry ng 4-year-old na si Cohen, abay talagang kinaaaliwan ng mga netizen. Kwento ng mami niyang si Charmaine Aris, hilig na raw talaga ni Cohen ang pagsasayaw. Patulog na raw sila noon nang mag-request si Cohen na videohan siya para may sariling entry sa dance trend. Bagay sa'yo yan, Emil. Action man challenge. Ang tigas ng katawan natin, ma'am. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.